Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Peel's Adventure. Halina't simulan na natin. Si Peel ay isang babaeng palaboy na walang kaibigan o pamilya. Ang mayroon lang siya ay ang kanyang tatlong alaga na sina Scratcher, Fluffy at Gobbly. Nakatira siya sa isang lungsod na pinangalanang Foggyborough na pinamumunuan ng maharlikang pamilya. Ang huling hari ay namatay at walang naiwang tagapagmana na nasa hustong gulang, kaya ang kaharian ay kasalukuyang pinamumunuan ng regent na si Tristan. Ilang taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang hari, at ang prinsipe si Roland ay ganap ng lumaki ngayon. Ilang taon na siyang nagsasanay at ngayon ay panahon na para siya ang pumalit sa trono. Ngunit si Peel ay hindi nababahala sa kung sino ang namamahala sa paligid dito. Siya ay isang ulila na nakatira sa lansangan. Siguradong hindi siya aalagaan ng mga maharlika. Sa makatuwid, kailangan niyang pangalagaan ang kanyang sarili at maghanap din ng pagkain para sa kanyang mga alagang hayop. May isang royal guard na nagngangalang Crowbar na nag-aakala na si Peel ay isang supernatural na nilalang na mahilig kumain ng mince pie. Sa makatuwid, nag-set up siya ng isang bitag na may pie araw-araw upang mahuli siya. Ngunit nagtutulungan si Peel at ang kanyang mga alagang hayop upang linlanggan si Crowbar at palagi silang nagtatagumpay sa pagnanakaw ng pie nang hindi nahuhuli. Habang kumakain sila, napansin ni Peel ang ilang bata na naglalaro sa malapit. Naipit ang bola nila sa mataas na lugar, kaya nagmadali si Peel para tulungan sila. Ang mga bata ay namangha sa kanyang kakayahan sa pag-akyat at inanyayahan siyang maglaro. Ngunit agad silang tinawag ng kanilang mga magulang sa loob at binalaan sila na huwag makisalamuha sa nilalang na inaakala nilang si Peel. Maaaring ibunyag ng kawawang Peel ang kanyang pagkakakilanlan bilang tao o makakuha ng libreng pagkain. Lahat ng tao sa kaharian ay abala sa paghahanda para sa kaarawan ng prinsipe na pararangalan bilang susunod na hari, at pupunta din siya. Ngunit hindi lahat ay masaya tungkol dito, lalo na si Tristan. Matagal na niyang pinamunuan ang kaharian at naniniwala siyang napakahusay niya. Nasa paanan niya ang mga karaniwang tao at ibinigay nila sa kanya ang lahat ng kanilang kayamanan ng walang reklamo, dahil natatakot sila sa kanya. Sinasamantala ni Tristan ang kanyang posisyon at nagpapataw ng mas maraming buwis. Hindi siya handang ibigay ang kanyang trono ng ganoon kadali at nagsimulang magdisenyo ng isang masamang plano. Kinaumagahan, nagtitipon ang lahat sa labas ng palasyo. Daan-daang iba't ibang pagkain ang inihahanda para sa pagdiriwang ng kaarawan ng prinsipe. Nang makakita ng napakaraming pagkain, agad na pumasok si Peel at nagnakaw ng ilang pagkain. Bigla siyang nakarinig ng anunsyo tungkol sa pagdating ng mga minstrel at troubadours. Responsable sila para sa musika at libangan ng mga bisita. Bukod dito, iniimbitahan din si Jiggler na gumanap ng komedya, ngunit patuloy siyang sinasabihan ng kasamahan na magsikap pa. Gusto ni Jiggler na isama ang kanyang puppet sa kanyang pagtatanghal, ngunit hindi iyon pinapayagan ng kasamahan niya dahil palaging banibiro ng mga puppet ang mga maharlika at ang gobyerno. Pinipilit ni Jiggler na ilabas ang puppet, ngunit sa sandaling gawin niya iyon, sinimulan ng puppet ang panunuya sa mga maharlika. Pinagalitan siya ng kasamahan niya at binalaan na huwag gumamit ng puppet, kung hindi, siya ay mapapaalis sa seremonya. Pagkaalis ng kasamahan niya, nakarinig si Jiggler ng isang cute na tawa. Ito ay si Peel. Talagang natutuwa si Jiggler na malaman na may natutuwa sa mga biro niya. Biglang dumating ang isang maharlikang panauhin na si Duchess Alinor, ang tita ni Ronald. Pagkatapos batiin si Roland, binanggit niya ang isang kayamanan na nakatago sa Foggyborough. Nang marinig ito, nasasabik si Peel at nais niyang mahanap ang kayamanang iyon. Pagkatapos, bumalik siya sa pagkuha ng kanyang mince pie, ngunit nakita siya ng mga gwardya. Upang makatakas sa kanila, umakyat siya sa pinakamataas na tore. Pumasok siya sa isang bintana at nakahanap ng isang nakatagong laboratorio. Maraming mga mapanganib na kemikal ang nakaimbak dito at isang nakamamatay na lason ang inihahanda. Sinundan din siya ng mga alagang hayop ni Peel at hindi sinasadyang nagulo ang lason. Bago pa ito ayusin ni Peel ay may narinig siyang paparating, kaya agad siyang nagtago. Ito ay sina Tristan at Prince Roland. Sa una, sinusubukan ni Tristan na kumbansihin si Roland na magpahinga ng ilang taon at hayaan si Tristan na ipagpatuloy ang paghahari. Ngunit nang hindi pumayag si Roland, isinagawa ni Tristan ang kanyang masamang plano.
Kumuha siya ng kaunting lason at ibinigay sa prinsipe bilang inumin. Inubos agad ng inosenteng prinsipe ang mga inumin at nagsimulang sumama ang pakiramdam. Pagkatapos, nagkwento si Tristan, noong bata pa siya, lagi niyang tinitingala ang hari. Pinangarap din niyang e-cheer ng mga tao, suotin ng korona at maupo sa trono ngunit hindi siya royal kid. Siya ay ipinadala upang matuto ng mahika kasama ang kanyang ninang na isang mahusay na mangkukulam. Ngunit kinuha ni Tristan ang kanyang kapalaran sa kanyang mga kamay at bumuo ng isang malakas na lason upang patayin ang hari. Nang mamatay ang hari, sinisi ni Tristan ang lahat sa kanyang inosenteng ninang. Ang kawawang mangkukulam ay tumakas upang iligtas ang kanyang buhay at nagtago sa pinakanakakatakot na lugar sa kaharian, na ang isinumpang gubat. 15 taon nang namuno sa trono si Tristan ngunit sakim pa rin siya sa kapangyarihan. Gayunpaman, ginulo ni Phil ang lason kaya sa halip na mamatay, ang prinsipe ay naging kakaibang nilalang na may ulo ng manok at katawan ng pusa. Nasaksihan ni Phil ang buong pangyayaring ito at sinubukang tumakas ngunit nahuli siya ni Tristan. Nagpasya siyang patayin siya dahil siya ang tanging saksi. Biglang umabot doon si Crowbar at ipinapalagay na isinumpa ni Phil si Roland. Tumakbo palabas doon ang kawawang prinsipe kasunod sina Tristan, Crowbar, Phil at ang kanyang mga alaga. Nag-aalok si Phil ng deal sa prinsipe. Handa siyang tulungan siya ngunit bilang kapalit ay kailangan niyang ibigay sa kanya ang lokasyon ng kayamanan. Pumayag naman ang prinsipe dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Nagbihis si Phil bilang isang prinsesa at ginulo ang gwardya ngunit si Roland ay kinuha ng isang waiter dahil siya ay mukhang isang manok. Si Phil at Crowbar ay tumatakbo sa paligid ng bulwagan ng seremonya upang kunin ang prinsipe ngunit nakarating din doon si Tristan. Humingi ng tulong si Phil kay Jiggler para makagambala sa mga bisita. Inilabas niya ang kanyang puppet na nagsimulang maglabas ng mga bastos na komento sa mga maharlika. Ang mga bisita ay nagalit at nagsimulang magtalo tungkol sa mga komento ng mga puppet. Ginagamit ni Phil ang pagkakataong ito para putulin ang chandelier at ginamit niya ito para lumabas ng kastilyo kasama si Prince Roland. Plano niyang pumunta sa sinumpaang kagubatan at hanapin ang mangkukulam. Siya ang nagturo kay Tristan kaya dapat may gamot siya para sa prinsipe. Narinig lahat ito ni Jiggler at nakiusap sa kanya na kunin din siya. Siya ay tinanggal sa kanyang grupo pagkatapos ng ginawa ng puppet. Magkahawak kamay silang pumunta sa kagubatan ngunit hindi alam ang daan. Biglang lumitaw si Crowbar kung saan at sinasabing alam niya ang address. Nagsinungaling muli si Phil na siya ay isang prinsesa at gagawing knight si Crowbar kung papayag itong tulungan sila. Sa sandaling magtipon ang lahat, tumungo sila sa sinumpaang kagubatan. Si Crowbar ay lubos na nahulog sa kasinungalingan ni Phil at tinatrate siya na parang isang tunay na prinsesa. Malapit na ang gabi, kaya huminto ang grupo sa isang ligtas na lugar upang makapagpahinga. Ipinagpatuloy ni Crowbar ang pag-aalaga kay Phil at gumawa pa siya ng isang maliit na eskultura na gawa sa kahoy para sa kanya. Pero bastos ang pakikitungo ni Phil sa kanya. Hindi yun gusto ni Jiggler at ipinaalala kay Phil na naging mayabang siya tulad ng mga maharlika. Napagtanto ni Phil ang kanyang pagkakamali at sinimulan niyang tratuhan ng mas mabuti si Crowbar. Samantala, hinahabol pa rin ni Tristan ang prinsipe at tumungo sa isang kilalang gang para humingi ng tulong. Hiniling niya sa pinuno ng gang na mawala si Phil at ang kanyang mga kaibigan ngunit hindi naunawaan ng pinuno ang mga sinabi ni Tristan, at inakala na ang gwardya ang tatapusin nila. Matapos ang hindi magandang karanasan, nagpasya si Tristan na asikasuhin ang bagay na ito ng mag-isa at tumungo sa isinumpang kagubatan. Kinaumagahan, naghiwalay si Phil at ang kanyang pangkat para hanapin ang mangkukulam. Sa kalaunan ay nagtagumpay sila ngunit ang mangkukulam ay isang nakakatakot na matandang babae na hindi interesadong tumulong sa Foggy Borough. Sinabihan niya ang mga bisita na bumalik sa kanilang lungsod ngunit hindi madaling sumuko si Phil. Sinusundan niya ang mangkukulam sa kanyang bahay at sinabi sa kanya na tiyak na siya ay isang mabuting tao. Naniniwala ang mangkukulam na walang makakaintindi sa kanyang kalungkutan. Nabubuhay siya tulad ng isang malungkot na hayop na gumagala sa kagubatan. Sinabi ni Phil na alam niya kung ano ang ibig sabihin nito dahil mayroon din siyang katulad na kapos-palad na buhay. Pumayag ang mangkukulam na tumulong ngunit kailangan niya ng espesyal na sangkap para sa panlunas. Ito ay dumi ng isang unicorn at ito ay matatagpuan lamang sa Glen of the Beast.
Tumungo si Pil at ang kanyang mga kaibigan sa mga bundok at narating ang Glen, ngunit wala silang nakitang anumang hayop o unicorn. Nakasalubong nila ang isang pastol na pumupunta doon araw-araw kasama ang kanyang mga tupa. Confidential niyang sinabi na ang mga unicorn ay hindi umiiral dahil hindi pa siya nakakakita ng isa. Biglang nakita ni Pil ang dumi ng unicorn at pinadala si Crowbar para kunin ito. Biglang kumalat ang mga ulap sa langit at medyo dumilim. Ngunit ang nakakagulat ay ang mga pagbabago sa pastol. Nag-transform siya sa isang malaking unicorn at inaatake ang lahat. Kinuha ni Pil ang isang espada at inihagis ito patungo sa Crowbar. Kung gusto niyang maging isang kabalyero, dapat siyang lumaban tulad ng isa nito. Matapang na hinarap ni Crowbar ang unicorn habang kinukuha ni Pil ang dumi. Pagkatapos, gumamit sila ng madulas na bato para dumaos-dos pababa ng bundok. Inihatid nila ang dumi sa mangkukulam at gumawa siya ng panlunas na nagpapagaling sa prinsipe. Nakumpleto ang misyon at hiniling ni Crowbar kay Pil na tuparin ang kanyang pangako. Nanunumpa siyang pararangalan at paglilingkuran si Pil bilang kanyang maharlikang kabalyero hanggang sa siya ay mamatay. Naaawa si Pil sa kanya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Nagsinungaling siya dahil kailangan niya ng tulong para makuha ang kayamanan. Tinawag siya ni Crowbar na isang sakim na manloloko at lumayo. Pinayuhan ng mangkukulam si Pil na sundan siya dahil hindi pa huli ang lahat para humingi ng tawad. Paglabas nila, nakita nila si Tristain na papunta sa kanila. Nagdala siya ng isang malaking hukbo. Nang subukang magprotesta ni Crowbar, pinana siya ni Tristain ng arrow. Kinuha ni Pil ang palaso sa sarili at bumagsak. Inihagis ni Tristain si Prince Roland sa tulay at nakuha ang iba pa sa kanila. Bumalik siya sa kaharian at ibinalita na namatay na si Prinsipe Roland. Ibinibigay niya ang lahat ng sisi sa mangkukulam, Crowbar at Jiggler at ipinag-utos ang kanilang pagpapatupad. Samantala, nagising si Pil at napagtanto na hindi siya nasaktan ng palaso habang nakaharang ang eskulturang kahoy. Bumangon siya at napansin niyang nasusunog ang buong tulay. Bukod dito, ang prinsipe ay nakabitin sa gilid ng isang bato. Kinuha ni Pil ang lumilipad na walis ng mangkukulam at iniligtas ang prinsipe. Tumungo sila sa kaharian para pigilan si Tristain. Sa daan, ipinagtapat ni Prinsipe Roland na hindi rin niya alam ang eksaktong lokasyon ng kayamanan. Ang hari ay nagbigay lamang ng isang bugtong na dapat lutasin upang mahanap ang kayamanan. Sa ngayon, walang pakialam si Pil sa kayamanan. Gusto lang niyang iligtas ang mga kaibigan niya. Itinigil niya ang pagpapatupad at sinabi sa publiko na si Tristain ay isang manloloko. Sa halip na ipaliwanag ang kanyang sarili, pumunta si Tristain sa kanyang lab para gamitin ang kanyang mahika laban sa kaharian. Samantala, humingi ng tawad si Pil kay Crowbar at naging magkaibigan sila. Pagkatapos, si Crowbar at Jiggler ay nagbabalat kayo bilang mga maharlikang gwardya at pumasok sa loob ng kastilyo upang ihinto ang pag-atake. Hindi sinasadyang nahuli si Jiggler at isinakripisyo ang kanyang minamahal na puppet para iligtas ang kanyang sarili. Sa kabilang panig, ginagamit ni Tristain ang kanyang mahika para gawing higanteng lumilipad na halimaw ang kanyang aso. Agad na inihanda ng mangkukulam ang antidote at ibinibigay sa mga alagang hayop upang magamit ito ni Pil. Ngunit ang halimaw ay masyadong malakas at si Pil ay na-stuck. Upang tulungan siya, sumakay si Crowbar sa kanyan at lumipad sa kalangitan. Nahuli niya si Pil at bumagsak sila sa rebulto ng hari. Ibinigay ni Pil kay Crowbar ang lunas ngunit hindi sinasadyang nabasag ito. Sumuko si Crowbar at humingi ng paumanhin ngunit hinimok siya ni Pil na patuloy na lumaban. Kumuha siya ng isang stick at sinabi kay Crowbar na siya ang pinakamahusay na kabalyero na maaaring magkaroon ng isang prinsesa. Nang marinig ito, ngumiti si Crowbar at sinabi na si Pil ay karapat-dapat na tawaging isang prinsesa dahil siya ay may maharlikang puso. Ang pahayag na ito ay tumutulong kay Pil na malutas ang bugtong ng hari. Ang maharlika ay nasa puso. Agad niyang pinindot ang puso ng rebulto at inihayag ang kayamanan. Nakapagtataka, ang laman nito ay napakaraming papel. Habang si Tristain ay nakabaling sa kayamanan, pinunasan ni Pil ang lunas gamit ang isang laruan at ibinato ito patungo sa halimaw. Napatalsik na nila si Tristain subalit bumabagsak na ang rebulto ng hari. Inilagay ni Crowbar si Pil sa isang ligtas na lugar at isinakripisyo ang kanyang sarili.
Ang buong rebulto ay nabasag sa lupa. Nakaligtas si Phil ngunit si Crowbar ay nakahiga sa lupa na walang malay. Nagsimulang umiyak si Phil at nagmakaawa kay Crowbar na gumising. Himala at nakaligtas siya sa kamatayan. Pagkatapos, bumangon si Phil para tingnan ang kayamanan. Ito ay isang grupo ng mga blueprint ng iba't ibang mga gusali tulad ng isang orphanage, ospital at paaralan. Binanggit ng hari ang isang kayamanan upang maakay niya ang kanyang anak na gawing mas magandang lugar ang lungsod para sa mga karaniwang tao. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.